po, maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay sa muli humingi po, Panginoon, ng tawad, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan. Alinisin niyo po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, Panginoon, ang sa gayon kami po ay maging karapat dapat po sa inyong salita at sa pag-aaral, Panginoon, ng inyong hiwaga, Panginoon, ng inyong kabanalan, Panginoon. At Lord, nawa po, Panginoon, sa maghapon pong ito, ay buksan niyo po ang aming puso at isipan, Panginoon. Kayo po ang maghari, kayo po, Panginoon, ang makilala. Kayo po, Panginoon, ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I bless you, Lord, ang bawat Panginoon magsasalita, Panginoon, sa maghapon na sa gayon, ikaw po ang siyang maririnig, Panginoon, sa bawat mensahe. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay, syempre hindi magsisimula ang ating worship kung hindi pa tayo nagkakamayan. Bago tayo pumasok sa ating worship sa Panginoon, of course, magkamayan muna tayo para makilala niyo mga kasama natin this morning. Let's call Brother Don para i-lead tayo, no? So, as usual, tingin kayo sa kanan, sabihan nyo ng Happy Lord's Day ang inyong katabi. Go, kanan. Bah, ang konti, parang ang titipid. Sa kanan, kanan muna, Happy Lord's Day, sabihan nyo, Happy Lord's Day, go. Okay, sa kaliwa. Sa kaliwa. Sabihan mo, Happy Lord's Day. Parang pilitan eh, Happy Lord's Day. Sige, let's all stand up. Sige, kamayan nyo na lang at sabihin nyo ng Happy Lord's Day. Okay? Para mapilitan kayong makikamay ngayong umaga. Takot si Mother Don. Bawit po tayo, ligaya ng buhay. Kamayan natin ang bawat isa. Ligaya ng buhay, the first chorus now. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya ay babalik upang tayo'y kanyang kunin. At siya ay babalik upang dalhin sa Pilipinas. Kaya ikaw kaibigan, magbago ka na ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kaya may magsiyo po. Yan, MC please. Okay, at sana nakakamay kayo ng at least ilang ilang mga nakapatiran this morning. As we start, grab your Bibles, let's all stand as we read the Word of God for an exhortation para i-encourage tayo na mag-worship ngayong umaga. Let's all stand as we open our Bibles. Romans chapter 11, verse 33 to 36. Romans chapter 11, verse 33 to 36. And may I ask everyone at yung mga kids na kasama po ninyo ay inyong sabihan when we read the Word of God na may Bible sila at makibasa ng tulad natin. Okay? Magbabasa tayo. Diyan na kayo sa Amen. Verse 33, let's read. Babasahin ko po sa Tagalog at pwede nyo basahin sa English. Sabay-sabay tayo. Ready, go. O, ang kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos. Hindi masuri ang mga hatol niya at hindi masiyasat ang kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging tagapayo? O sino ang nakapagbigay sa kanya at siya'y mababayaran? Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman. Amen.
Ito ang reminder para sa church natin this morning. As you stand today, kasama ko, ang sentro ng ating worship ay hindi kung sino mang tao dito. Wala dapat na marinig na storya dito maliban sa katotohanan ng Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Wala nang makakataas sa Kanya, walang makakatulong sa Kanya, siya ang tumutulong sa atin. Kahit ang pulpitong ito hindi pwedeng utusan o magsabi ito ang sabi ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos ay ang sinabi niya, hindi tayo pwedeng magdagdag o magbawas dito. As we start this service this morning, bigay natin ng pag-awit ang ating isip, puso at isipan sa pag-awit mamaya at sa pakinig ng kanyang salita. Let's pray. Dear Lord Heavenly Father, as we enter ang worship nyo this morning, as we go nearer, Panginoon, sa inyong feet, Lord, wala po kaming pwedeng ipagmalaki sa inyo. Tulad nga ng sabi sa Revelation, ang 24 mga elders na may mga korona na dapat purihin ay ibinaba ang kanilang korona para lamang magpuri sa inyo. Panginoon, ganun rin po kami, wala kaming pwedeng ipagmalaki. Ang aming pwedeng sabihin, Panginoon, na meron kami ay yun, Panginoon, yung kaligtasan na binigay nyo, hindi, Lord, dahil na andun ang inyong grasya, kundi, Panginoon, andun ang inyong pagmamahal ng buong buo, hindi nyo kami pinabayaan nung kami ay mamamatay dahil sa aming kasalanan. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito. As we enter the worship this morning, we pray and ask, Panginoon, lead us, guide us, Panginoon. Hilain nyo po kami papunta sa kasalanan, papunta, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Pabalik doon, Panginoon, kung saan namatay ka po at binigay ang inyong buhay para sa amin. Lahat po ito, Panginoon, binabalik namin sa inyong pangalan at kayo po ang mag-glorify this morning. Wala nang iba, kayo maging sentro ng pagpupuri namin. Lahat ng ito ay ibinabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's call the choir and Brother Don to lead us para sa ating first two hymns this morning. Brother Don, please. So, tayo naman, let's prepare our hearts para ibigay ang best. Hindi tayo kumakanta para lang kumanta. Kumakanta tayo dahil yung mensahe sa awitin ang magre-reflect ng ating kaisipan ngayong umaga sa pagpupuri sa Panginoon. Brother Don. Mawit po tayo po ay magsitayo. At buksan po natin sa hymn number 96. 96, awitin natin ng Great is Thy Faithfulness. Awitin po natin from first hanggang third stanza. Great is Thy faithfulness. In the first verse now, sing. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and
napakagandang awitin at napakadakila ng Panginoon. Kaya sunod po natin ang hymn number 304. Awitin natin ang pagpupuri na pinamagatang Crown Him with Many Crowns. Awitin po natin from first hanggang fourth stanza. Crown Him with many crowns, the first verse now. Sing, crown Him with many crowns, the Lamb upon His throne. Hark how the heavenly anthems sound, all music but its own. Awake my soul and sing of Him who died for thee, and hail Him as thy matchless King through all eternity. Crown Him the Lord of life, who triumphed o'er the grave, and rose victorious in the strife for those He came to save. His glories now we sing, who died and rose again, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown Him the Lord of peace, whose power a scepter sways. From pole to pole that wars may cease, and all be prayer and praise. His reign shall know no end, and round His blessed feet where flowers of paradise extend their fragrance ever sweet. That's now. Crown Him the Lord of love, behold His advent sign. Those wounds yet visible above, in beauty glorified. All hail Redeemer, hail, for Thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fade throughout eternity. Maraming salamat po sa awitingan. Tayo na po yung magsiupo. And please. Ang ating report this morning is titled, Holy, 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 Lord God Almighty. Amen. Sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 2, there is none holy as the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. Amen. Psalm 62:11 to 12. God hath spoken once, twice have I heard this, that power belongeth unto Amen. God. Verse 12. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Amen. Pag sinabi natin, holy, 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 hindi lang yan sabihin na banal. Pag inulit na 3 beses ito sa kanilang lingwahe, it emphasizes na itong pagdidescribe na ito is the most and the much. Yung pinaka-peak, siya ang pinaka-banal sa lahat. Amen. Siya ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Kaya ang sabi dito, dapat natin purihin ang Diyos dahil siya ay isang banal na Diyos, isang makapangyarihan Diyos, isang Diyos na maawain at talagang malakas. Ang Diyos na to is God in 3 persons. 3 in unity, hindi 3 in 1, walang ganon. It's 3 in unity. Siya ang nagbigay sa atin ng buhay, ng kaligtasan at pag-asa pagdating Amen. ng panahon na bumalik ang Panginoon sa Kristo. Makakasama natin ang Diyos na ito, siya ang magiging ilaw sa lahat. Hindi na kailangan ng ilaw,
siya ang magbibigay ng buhay at lakas. Siya ang nagpo-provide, siya ang pinanggalingan ng lahat ng ito. Kaya dapat kang purihin ng Diyos, hindi dahil hindi, kahit ako sa harapan niyo biglang hindi naniwala, hindi mababawasan ang pagkabanal at ang pagkapakapangyarihan ng Diyos. Kahit na ako maging ateista, hindi mawawala katotohanan na ang Diyos ang pinagmula ng buhay at ang lahat ng bagay. Amen. At napakamakapangyarihan ng Diyos na kaya niyang baguhin ang isang maruming makasalanan na tulad natin. Amen. Ganun ang kayang gawin ng Panginoon Diyos. So, pakinggan po natin ang awiting Holy, Holy, Holy Lord, God Almighty.
Glory to God. Amen. Ang Diyos ba ay Banal sa umagang ito. Purihin ang Diyos na nagbago, naglinis, nahabag sa atin, na kung hindi dahil sa kanyang kabanalan, matagal na po tayong wala sa ibabaw ng lupang ito dahil sa karumihan ng araw-araw nating nagagawa. Purihin ang Diyos dahil po ang inawit nila ay tamang-tama. Ganon din naman po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Efeso Kapitulo 4. Magsisimula tayo ng verse 17 at siguro hanggang lang para mas madali hanggang 25. At mamaya naman isa-isahin naman natin yan. Tayo po ay magsitayong lahat sa pagbigay galang, sa pagbabasa, sa sulat at utos ng kabanal-banalang Diyos na siyang may-ari ng ating buhay. Ano mang mayroon sa atin mula sa tuktok ng ating ulo hanggang sa ilalim ng ating mga talampakan ay kagagawan, nilikha, i-provide, protect ng Diyos ang buhay natin magmula kahapon, kagabi at mga nakaraang panahon. It is because of the Holy Trinity na siyang nagmahal sa atin. Tayo po'y magbasa from verse 1, chapter 4 ng Ephesians chapter 4, from 17 to 25 lamang para mamaya isa-isahin naman natin. Verse 17, sabay-sabay po na may paggalang, may pangunawa. 17, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Napakabigat po ng word na ito. Kaya mamaya, dadahan-dahanin po natin yan. Verse 18, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance of them, because of the blindness of their heart. Ako'y naniniwala ngayong umaga, hindi na po bulag tayo sa katotohanan. Amen? Next verse, 19. Who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all the uncleanness with greediness. At maunawaan natin yan, dahil nangyayari talaga yan. Verse 9:20. But Christ, yun po ang katotohanan. Ano po? Verse 21. If so be that ye have heard Him, and have been taught by Him, as the truth in Jesus, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and he renewed in the spirit of your mind, that ye be put on the new man, which after God is created in the righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speaking every man truth with his neighbor, for we are members of one body. So umagang ito ang ating pag-uusapan, true holiness. Kaya inawit tama-tama po, purihin ng Diyos. Tama-tama, hindi po kami nag-uusap, pero inawit ng choir, holy, holy, holy. Kanina po na umawit sila, naiiyak ako. Maraming pagkakataon na hindi tayo nakakagawa ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Pero ngayong umaga, titingnan natin, saan ba tayo nagkulang? Sino ba may pagkakamali? But God is still holy. Still He can change ng ating mga pag-uugali, yung kabulagan ng ating pangunawa. Sa panahon ngayon, ang daming kabataan. At nakita niyo sa news, hindi na po tama ang kanilang ginagawa. Sapagkat wala ng kabanalan sa tahanan nila. Although nagsisimba sila, pero blind. They were blind by their deceitfulness. Yung sinusunod nila ang kanilang mga gusto, ang kanilang mga laman, ang kanilang mga gustong-gustong gawin. It is because alienated, nahiwalay na sila. Hindi na sila katulad ng pagkaunawa nila sa Panginoon. Pag-uusapan natin ngayong umaga, totoo o true holiness. Tayo po'y manalangin na kailang Diyos. Salamat po sa pag-convict nyo po sa puso ng bawat isa. Kami po'y nakakilala mula sa kaniliman, mula sa aming karumihan. Kayo po'y kumilos, kami yung nilinis, nagdusang yung na si Kristo, nagpagod siya, nasugatan siya, nasaktan siya, at siya'y nagdusa ng tudo alang-alang para sa amin. Pero sa katotohanan, Panginoon, ayon po sa mga isinulat sa iyong mga apostol, patuloy po kaming sumusunod sa gusto ng aming laman, sa gusto ng aming mga puso,
At halong-lalo na Panginoon sa kapanahon na namin ngayon, ang mga kabataan namin, di namin sigurado kung may pagkakilala pa sa Diyos o may paggalang pa. Sapagkat ang nangyayari po ngayon sa paligid namin, ipinapakita, mayroon po talagang walang pagkaunawa, walang pagkakilala, walang paggalang sa Diyos ang mga tao. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, amin pong hiling sa kabanal-banalan na Trinity, tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming kahinaan. Baguhin mo kami ng todo. Bigyan niyo po kami ng kapangyarihan na makatayo sa kabanalan at masunod ang aming mga gusto. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga nagagawa. Hindi nararapat yun sapagkat kami ay yun ang binago, yun ang nilinis. Nagdusa ang iyong anak para sa amin. Lord, sana po hindi na po ito makita, hindi na magmanifest sa aming mga buhay. Tulungan niyo kami, Banal na Espiritu. Lead us, teach us, guide us sa aming buhay spiritual, lalo sa pagdala ng salita mo, Panginoon. Buksan mo ang aking bibig, Panginoon. Kayo po mag-lead. Kayo po ang makita, hindi po kami ang aming mga kaisipang pang-tao, hindi po ang makita yung kundi kayo, Banal na Espiritu, ang mag-lead sa simbang ito upang sa paghihintay namin sa pagdating ng Panginoon sa aming pagsundo sa amin ay makatagpo ang kaming may kabanalan sa aming mga buhay at hindi kami namumuhay sa dati na kung saan nililis na kami doon, inalis na kami doon at hindi na po dapat yun ang aming nilalakaran sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming tao sa gusto lang nila maabot ang tagatog ng tagumpay. Gusto lang na sabihin na sila'y sikat, kilala, pero hindi kinikilala ang Diyos. Inuuna nila na sila'y maging magaling, pero ang Diyos wala sa kanilang buhay, pagpapakita na mayroon po silang kahinaan. Because faith is the substance of things hoped for. Ano bang inaasahan mo? Gusto mong maging sikat? Doon ka sa Diyos, hindi ka doon sa kakagayahan mo. Okay? So dito po ay isa-isa natin. There are 3 things na aking dadalhin ngayong umaga. Sa verse 17, doon natin makikita ang lakad ng may kabanalan. Pastor, ang binasa natin, iba eh. Yes, kaya nga titingnan natin po doon. Okay? Sa pangalawang ating titingnan doon, from verse 22 to 31, sulat po ninyo mga kamay para ma-review nyo sa bahay. Kasi wala akong time na mahaba dito. Okay? From verse 22 to 31, makita nyo po ang work o ang gawain ng kabanalan na may kabanalan. Ano bang mga ginagawa ng may kabanalan? Iisip po yan from verse 22 to 31. Sa panghuli na ating titingnan mga kapatid, is the welfare. Ano ba yung kanyang pag-aaruga o ano bang pagmamahal niya na ibibigay doon? Okay. Sinulat ko ito kagabi pero nakalimutan ko yung welfare sa Tagalog. Ano po? From verse 30 to 32, ano ang kahihinatnan? Ano ang ninanais? Okay? Ano ang pagmamahal na nakita natin doon sa kabanalan na itinuro ng mga apostol? Okay? So, tingnan po natin una, ito pong lakad o the walk of holiness sa verse 17. I-ready nyo yung mga pencil at lapis ninyo para i-underline nyo po itong mga ito. Okay? Habang tayo nagtitestify para sa Panginoon, ano ba tayo? Bakit tayo tinawag? Ba tayo nilinis? Ba tayo inalis doon sa karumihan na yun? Ba tayo tinipon sa simbahan? Ano bang reason ng Diyos, di ba? Para lang ba tayo dito magpasikatan na ito ang naabot mo, ito ang negosyo mo, ang ganda na. Hindi po yun eh. Okay? Tinipon tayo ng Diyos for us na upang mag-testify para ipakilala sa ating mga anak, sa ating mga kamag-anak na si Kristo ang makapangyarihang banal na Diyos na nagbabago ng buhay ng ating makasalanang buhay. Amen po ba? Mukhang sawa na kayo doon eh. Okay? So, dito po ay kung makita nyo ang background sa chapter 1, ayon sa Ephesians 1:4, we are chosen. Bago pa nilang si Eva at Adan, bago pa magkaroon ng lupa, tayo po ay pinili na ng Diyos upang maging ano? Tingnan nyo po ang Ephesians 1:4, pakilabas, okay? Di ba? Ayon sa pagkapilya sa atin, bago pa, di ba? Bago pa itatag sa libangan ito upang tayo maging ano daw? Number 1, to be, ano yun? Tapos, makikita ng kapitbahay mo, o nagsimba yan. Diba? Pag uwi mo, nakikita, nagmamanifest yung mga luma na nilakaran natin noon nung tayo hindi pa nakakilala kay Kristo. Lumalakad tayo doon, yes! Ako nga din, kapag ako ng inom din ng alak nung ako'y high school kasi gawa ng fraternity pinipilit ako dahil wala akong magagawa. Ang dami nila, pinhawakan sa kamay, pinainom. So wala akong magagawa. Nakainom talaga ako eh. Pero hindi na po yun naulit na minsan. You know what?
Dahil ang aking konsensya, nagsasabi na, nanunood ang Diyos, ba't mo ginagawa yan eh? Ito po yung totoo. Na ang sabi ng Diyos, tayo po ay nagpunta rito, tinipon niya tayo rito, at niligtas niya tayo, binago niya tayo, mayroon na tayong pag-asa ng langit for the reason to be... Tinuturo ba natin niya sa ating mga anak? Yes, Pastor! Tapos ngayon po, nagbago siya eh. Hindi tayo titigil. Bakit po? Hindi pa dumarating ang Panginoon, hindi pa tayo tapos. Amen! May karapatan ka mag-correct. Anak mo yan eh. Di ba? So, minsan nga, kinukorek na ako ng mga anak ko eh, di ba? Eh, how much more? Ikaw magulang, di mo makorek sila. Ito yung kagandahan. To be holy without, ano daw? Yung blameless ka is from being holy. Kaya sabi ko sa inyo kanina habang umaawit sila, naluluha ako eh. Lord, hindi nagiging totoo sa buhay namin eh. Bakit? Yung gusto mong maging sa lahat ng pagkataon, minsan nag-iisip ka, Lord, paano kaya bukas pagka magkaroon ng problema? That is not holiness. That is unholy. Unholy thinking ang tawag ng ibang tao riyan. Okay? So dito po ay without blame before Him. Because He is holy. Kayo ba ay talaga sa Diyos? Kung kayo sa Diyos, dapat banal kayo. Hindi kayo nagsasalita ng laban sa inyong client, ng laban sa inyong kaibigan, ng laban sa inyong mga kasambahay. Di ba? So ito po yung magandang bagay dito. So, we are testifying. Okay? Nagpapatutuo ka na ikaw ay may kabanalan dahil kay Kristo ka. Okay? Kaya mga kapatid, at least, salamat sa inyo na nagpipray sa inyong lingkod. Ay, marami akong pinupuntahan, marami akong nakakalubil ng tao. Minsan, nakapagsasalita ako ng hindi dapat, di ba? Kasi mamaya maintindihan nyo kung bakit ano yung sinasabi ko. Bakit ano ba? Sa simpleng salita, Pastor, nakakasala ka, yes. Yes, yes. Di na po natin tinuloy yun hanggang sa 20, 30, 26, 7, 8, hanggang 30 to 32. Isa-isahin natin mamaya yan kung aabutin pa natin ang oras. Okay? So, the authority of the Lord nasa atin because we are His. Di po ba? Si Kristo nasa iyo at tayo na kay Kristo. Positionally speaking, ay hindi na po yan magbabago. Dahil binayaran ka na ni Kristo, pag-aari ka na niya. Positionally, kay Kristo ka. So therefore, we have an authority. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, after you are saved, may kapangyarihan ng Espiritu to witness. Ang witness po doon is, lagi kong ini-example doon ay naging kang, ano ba yung lagi kong ginagamit dito? Na kahit sinasaktan ka, hindi ka nagsasalita, hindi ka nagaganti, ang tawag doon. Ano? Yes! That's the word! Martyr! Tingnan nyo, pag nag-witness ka, di ba, pag narinig mo at naiintindihan mo yung tao nakakaintindihan ng kaligtasan, kahit gutom na gutom ka, gusto mo pang magturo, gusto mo pang magbigay sa kanya ng mga bagay na para siya'y matuto ng kaligtasan ng para sa langit. That is martyr. Na kahit mag-isa ka, nagpupunta ka, wala kang kasama, iwanan man, kahit wala sa akin sumama, ako'y patuloy maglilingkod sa kanya, sabi sa kanta. Kahit gutom ka, kahit wala kang pamasay, naglalakad ka. Pero mga kapatid, that holiness nawawala because they were blinded by the things over there sa palibot nila. Pwedeng position, pwedeng pera, pwedeng kung anong kanyang kinakahiligan. But one thing is, sabi ng verse 17, balikan natin ang verse 17 mga kapatid. Tingnan niyo po ito. At dito ay magsisimula. Sana po matapos ko ito ng maaga. Verse 17 says, I say therefore. Okay, sabi, di ba sa conclusion, therefore I conclude, di ba? Sabi ni Paul, I say therefore. Sinasabi ko therefore. Parang huling salita na niya. Sabi niya ng verse 17, kaya't sinasabi ko ito, pinatutuhanan sa Panginoon, na kayo hindi dapat, ano daw? Lumakad gaya ng lakad ng mga hintil. Oh, take note, fasten your seatbelt dito. Anong klase ang lakad ng mga hintil na dapat wag nating lalakaran? Because binago ka na eh. You are already clean. You are holy in the sight of God. But, pag nakakita tayo ng gustong-gusto natin, sinusunod pa rin natin ang ating puso. Okay? So dito po ay, it is by the divine inspiration kung bakit mayroon kang kapangyarihan, makapagsasalita, you can, sabi ng John,
Pwede mong utusan ng diablo na huwag makialam sa mga anak ng Diyos, di ba? Kasi may kapangyarihan ka. You are authorized. Because greater is He that is in me, that is Christ. 1 John 4:4, pag natatakot kayo, di ba, sa gabi, alat tayo nagpaparamdam. Mga kapatid, hindi po ka tayo pwedeng hindi pa kailangan. Nagpaparamdam yan para sabihin na totoo sila, pero wala na silang kapangyarihan. Diba, nakita ko na sa inyo rito na one time sa office, nakita ko yung carpet, nakita mo yung paa, lalaki, papunta sa'yo. Sabi ko, huwag mo kong papakialaman. Kilala kita. Eh, umalis. Lumihis. Di ba? Bakit? Ay, anak ka ng Diyos eh. You have the power. Umalis ka rito, nagtatrabaho ako. Kapag kayo'y nag-witness sa mga tao at mayroong nakikialam, sa pangalan ni Jesus, patapusin mo ako. That's the point, okay? So dito ay, makita natin mga kapatid, sabi doon sa ating isang verse dyan, okay? Underline niyo yung put on, di ba? At saka put off. Madalas ko na itong naituturo. May mga iba dyan na alam na ito eh. Hanapin niyo yung may put off and put on dyan, di ba? Yan ay yung utos ng Diyos. Sa mga binago na niya, nilinis na niya, pinili ka na niya. And why? Lumalakad ka pa rin sa lakad ng mga hindi nakakilala sa Diyos. They are absent. Sabi kanina sa Sunday School, bubuhayin din sila dahil sila naniwala, pero malayo na doon sa pagbuhay sa atin. Mauna tayo, yung mga namatay kay Kristo, pero 1,000 years muna sila bago sila didilat ulit para lang ihulog doon sa eternal damnation. These are the people, kahit pinakain mo to, pinapamasayan mo, iniluluto mo para dalhin sa simbahan, pero dahil hindi nga sila naligtas, hindi sila naniwala, sila ay nag-reject sa Panginoon. They are blinded by their own heart. Yung laman nilang ginugusto nila, kasi ito yung gusto ko eh. Dito mas masarap, mas masaya dito, mas marami sila, mas malaki sila, mas mayayaman sila. O sige, walang problema. But one thing is for sure, because God is holy, ang utos niya sa atin sa verse 17, walk not! Huwag kayong lumakad doon sa nilalakaran nila. Amen po ba? O huwag kayong masabing galit ako. Binibigyan ko ito ng bigat. You know what? Pag uwi natin sa bahay, pag nag-iisip ka na, ito ba yung sinasabi ni Pastor? Baka hindi naman yan. Tsamba-tsamba lang niya yun. Buksan mo ang Bible. Verse 17. Ha? Verse 17 muna. Huwag muna tayo ng 18. Okay? Kasi diniliman talaga sila dyan eh. Being alienated. Dalawa kasi po ang word dyan sa 18, di ba? Una, ang kanilang pangunawa, hinarangan na ng kanilang mga kasalanan. Dahil ang sinusunod nila hindi Diyos eh. Hindi ang banal ang sinusunod nila. Ang sinusunod nila, yung paborito ng puso nila. Wow, kayamanan, posisyon, ako sikat. Ito yung susundin nila. Kaya doon po sa dalawang word na yun na ginamit sa verse... Talagang, binabalitan eh. Okay. Sige, balikan tayo sa 17, binalik na eh. Okay. Ito po yung, sabi doon ay, sabi ng 17, kaya sinasabi ko ito sapat na totohanan ng Panginoon na kayo'y hindi dapat. Anong ibig sabihin pag sinabihan kayo, huy, shh, bata, dapat hindi ka, di ba? Ano ang maintindihan nyo rito? Pag sinabi ng Biblia, dapat hindi ka. Ano ang ibig sabihin nun, bata? Di ba? Susunod ka, hindi. Susunod dapat, di ba? Kasi sabi doon, hindi ka dapat eh. Look at the word, okay? Ye henceforth walk not as nakatulad. Ang problema, lagi tayong nakikitulad. Sa mga kabataan, huwag kayong magagalit kay pastor. Pastor kasi makaluma yan eh. Kasi ngayon, kung anong uso, nakukuha ba ninyo ang kabataan? Kung anong uso, gusto mong mabuti lang si Eli, hindi. Sabi yung pastor, hindi ako sumasali dyan. Di ba? Pag may nakikitang bago, ay gusto rin. Pag nagkitang nagtatato, tato rin siya. Diba? Hindi ka satisfied sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, kaya naglalagay ka ng mga kung ano-anong ginagawa mong art paper ang sarili mo. Sa'yo ba yan? Good morning. Hello. Sa'yo ba ang katawang yan? Sa'yo ba yan? Hindi yan sa'yo. Yan ay create ng Diyos to be holy. Tapos lalagay mo ng butterfly. Bakit? Garden ka ba? Natatawa tuloy kayo eh. Hindi ka garden. Pinili ka ng Diyos to be holy para mag-testify na ang Diyos ay holy, makapangyarihan, kaya kang baguhin at i-renew. Di ba? Minsan ito po. Kaya turuan natin sa bahay, mga tatay at mga nanay, please, sa devotion ninyo, maiksi lang, huwag niyong halabaan kasi naantok na rin talaga yan eh. Maiksi lang.
lagi niyo tatandaan, sabi ng Biblia, dito pa lang, okay? Henceforth, na kayo'y hindi dapat, di ba? Hindi kayo dapat nagagaya-gaya sa lakad ng mga nasa school nyo. Hindi lahat yan ay makadiyos. Did I say amen? Amen? Ang problema, yung mga magulang mismo, ay, oo nga anak, ang ganda niyan. Oo, mayroon kang tattoo ditong agila. Diba? Nagsisimula yan, yung, ito yung mga, yung totoo. Nung bata yan sila David, si Joy, may tindahan sa harapan namin, saan kanila kabila lang, wala namang sakyan. Tapos nakita nila yung mga bata, yung plastic na tutubigan yata, may totoo na. Sabi ko, saan kayo gumagaya niyan? Binura nila. Sabi ni Joy, bakit? Doon pa lang sa una. Are you listening? Sa una pa lang na nakita mong madadala ang anak mo sa ginagawa ng mundo, na lumalakad na sila katulad ng mga iyan, dapat magsaway ka na. Ay, kaya naman pala. O sige, tuloy na tayo. Wala naman pala ito eh. Di ba? Okay, next. Sabi doon, na kayo hindi na dapat lumalakad gaya ng mga hintel. Saka, ano yan? Underline nyo yan, word na yan. Ang word doon is, at ano pong sinabi doon? Ay, matindi po yan. Kung nakita mo ng anak mo may pag-asa ng ganyan, nakikita mo na. Doon sa mga nagtatrabaho na, please, huwag kayo magagalit kay pastor. Binigyan na kayo ng Panginoon ng karapatan, ng ano yan, yung opportunity to use that opportunity for Christ. Iba ang ginagamit ng iba. Ayan na naman si pastor, kayo na naman makikita dyan. Please, look at this. Dapat hindi kayo doon eh. Sabi nung opisina mo, lagpas ka na sa kalendaryo. Anong pakay mo? Hindi Gregorian na ginagamit ko. May sarili akong kalendaryo. Hindi pa ako lagpas. So, titigil niya. Ang problema tayo Panginoon. Sinisisi mo ang Panginoon ngayon eh. Di mo ba alam na wala ka pa sa mundong ito, may plano na sa sayo maganda? Are you with me? May plano ng Diyos maganda eh. Kaya nga tayo nagkita-kita rito. Dahil maganda ang plano ng Diyos. Huwag natin uunahan siya. Okay, so dito po ay, sabi dito, ay, kung titingnan natin, you should no longer, hindi na kayo dapat lumalakad dito. Okay? Sapagkat, ang mga lakad na ito, doon yan sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Doon yan sa mga walang Kristo. Nagsasabi sa uso nila na sila ay kay Kristo, pero tingnan nyo, si Kristo hindi Diyos. Sasama po ba yan dyan? Hindi na. Okay? So, you are no longer like Gentiles. You are no longer like them because you are now ano na kayo ngayon? Christian na kayo. Amen po ba? Okay. Number one, ang lakad ng mga hindi mananampalataya. Ang tinutukoy po dito ni Pablo ay mga Gentiles. Ganun po kasi ang mga, hindi lang naman tayo. Nandiyan po yung iba-ibang Asia. Diba? Kasi napunta siya sa Asia. Ito yung mga Gentiles. Wala po itong Diyos talaga. Ang mga Diyos nila, mga maliliit, may malaki na kasabit, mayroong babae, mayroong lalaki, may maliit. Okay? So, alam nyo yon. So, dito po ay, number one, ang mga lakad ng mga Gentiles, sabi ng verse 17, hanapin nyo po yung word dyan na parang futile, o kaya yung, asa na 17, di ba? Ito. Ang lakad nila, they were aimless. Pastor, paano sila naging aimless? Ang tatalino nga nila. Paano sila naging walang target? Ito po yan. Ang kanilang talagang nasa isip ay maging popular, maging malaki ang kanilang mga, alam nyo na, yung kanilang mga businesses, at sila po ang tycoon na tinatawag. Sana naman hindi tycoon. Okay. So dito po ay, naging silang aimless because po, they are empty. Ang mga wala kay Kristo ay wala pong iniisip yan ng papunta ng langit. Samantalang kayo at ako, ang nakamamata natin ay nakatuon doon sa things above. Samantalang sila, they were lifeless, they were empty, purposeless. Walang purpose sa buhay nila. Bakit po? Grabe ka naman, pastor, kung makakutya. Mga kapatid, look at this verse 17. Tingnan nyo maigi Okay, sabi doon,
walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Pag sinabing mind, ang mind nagpaplano. Tama. Habang nagpaplano ang mind, mayroon na siyang purpose doon sa plano niya. At ano ang susunod niya doon sa pangatlo? I-execute niya ito. Ano ang execution ng mga taong wala kay Kristo? They were empty. Dahil ang nasa isip nila, pag nakuha ko na ang buong Mayon Volcano, gagawin kong resort, at kikita ako. That is the mentality of, sino yung pamangkin ni Abraham? Diba? Yumaman siya, yes. At nung yumaman siya, napahamak ang kanyang sariling anak na babae sa kanyang kamay. That is emptiness. Void. Walang matinong plano. Bakit? Sa kakahangad niya na yumaman siya within 24/7, hawak niya yung tubig na yun na walang tigil, napahamak ang family niya sa sarili niyang plano. That is emptiness. Tama po ba ako? O huwag kayong magagalit sa akin. We're just taking someone's story sa Bible. Okay? So dito po ay, hindi na tayo doon because we are now Christians. Father and mother, brothers and sisters, dapat nakita mo na o nakikita na sa atin kung Kristyano ka na, nakikinig pa po ba kayo? Kung Kristyano ka na talaga, dapat ang nakikita sa iyo ng iyong kapitbahay, ng iyong kliyente, ng iyong kaklase, ano na dapat na nakikita sa atin? Yung hindi na katulad nila. Kakaiba ka na. Kaya minsan tatakot, ba't itong tao ito? Hindi ba lang sa amin nakikisama? Killjoy ka. Kaya wala sa'yo kumukuha sa group assignment, di ba? Imposibleng wala. Imposibleng wala. Meron yan. Okay, so dito po ay, they were aimless, purposeless, and fruitless. Lahat ng kanilang pagpapagal. Ano ang proof ko, mga kapatid? My proof is, isang hapon may binatang attorney. Hinahabol ang Panginoon, Panginoon, paano mo makakarating ng langit? Sabi ng Panginoon. Simple lang. Yung habol niya, yung pagod niya, talagang nagmamadali siya. Tumalikod siya sa Panginoon ng yukong-yuko. Bakit? Bigat ng kanyang lakad. Sabi ng Panginoon, di ba mayaman ka? Pamigay mo ang iyong kayaman. Ha? Pinaghirapan ko yun, grabe ka. Pangalawa, sa buhay ni Lazaro, di ba? Yung mayaman, lahat nandun na sa kanya. May aim siya na siyang pinakamayaman sa lahat sa lugar na yon. Kaya yung gate niya punong-puno ng pagkain tinatapon doon, nilagay ng mga kapitbahay naman ni Lazaro kasi wala siyang kakayanan. Katulad natin, walang kakayanan, di ba? Nilagay sila sa para man lang makakain. Bakit sa magandang ikaisipan ng mga kapitbahay ni Lazaro? Pero anong ginawa ng mayaman? Parehas po silang namatay. Okay, so the point is, binago na tayo. Hindi na dapat tayo gumagawa at sumasali sa kanila. Pastor, paano ba yung nasa government ka? Pagbigyan mo sila. Under ka ng government. Pero, pagdating doon sa mayroon ng, alam nyo na, hindi ka nahawak doon. Nasa sayo yan eh. Di ba? Kung naintindihan mo ang verse 17. Okay po ba yan? Okay, so, ang Gentile walk is aimless, purposeless, and verse 18. Ito na po, verse 18. Ready your ball pen. At i-underline nyo po ito, verse 18 po ito, dalawa. Una, mapansin nyo po sa verse 8 ay, they were, ano yan? Yung word na darkened, lagyan nyo po ng, they were blind. Di ba? Ang mga paniki, lumalabas lang sa gabi kasi pag sa araw, nasisilaw yan. Okay? Panggabi silang animal. Pangdilim sila. Okay? Hindi sila katulad natin. Pang-araw tayo. Okay? Now, kaya ng pangalawa, ay para hindi tayo magtagal na masyado, letter B ay, pangalawa, ay ang they were ungodly. Saan naman makita namin dyan, Pastor, ang ungodly? Wala naman being alienated from life of God through the ignorance of their, because of blindness of their heart. Andun yung blindness. Asan yung ungodly? Eto po, alienated, and they were ignorant. Tanong mo, sino naglalang sa'yo? Si Confucius. They were ignorant. Kung sino naglalang sa kanila, hindi na ginagalang. Hindi na nga nila kilala kung sino ang Diyos. Baka ang Diyos ang kanyang tatay o siya dahil makapangyarihan siya. Ganun ang kaisipan nila. So yan po ang verse 18. Baba natin sa verse 19. Ito po yung mga unsaved, ito yung mga
alienated, walang pagkakilala sa Diyos. Kaya huwag kayong lalakad katulad nila. Huwag kayong kung anong ginagawa nila sa kanilang buhay. Huwag niyong gagayahin. Okay? Verse 19. Okay? Hindi ko na gano'ng explain kasi alam niyo naman siguro ito. Okay? Doon kasi sa blindness, naglagay ako dito, hindi nila nakikita yung paparating na tribulation. Akala nila, dahil sila nagsisimba, dahil sila nagbabible din, nagpipray din sila, akala nila, baka naman sa pagtulong namin sa mga mahirap, baka kami maligtas. Yan ang kanilang kaisipan. Their thinking is blind. Verse 18, dalawang word po na action word. Ang sabi daw sa verse 18 ay, sabi ko na sa inyo ay blind and ungodly. Okay? Verse 19, eto pa. Verse 19 na po. Hanapin nito. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. Ito pala, ang past feeling na ito. Ang ibig sabihin, nung tinignan ko itong past feeling, parang sanay na sila gumawa ng mga kahalayan na para bang, dahil wala silang kinatatakutan, sige lang sila ng sige. That is past. Yung pain, kumbaga, manhid na ako dyan sa sakit na yan. Nakukuha po ba ang ibig sabihin nito? Good morning po. Ito po ba dyan? Baka naman po kayo sa akin nakapokus na. Ang pinag-uusap po natin dito, hindi na dapat tayo lumalakad sa ganito. Hindi na dapat tayo gumagawa ng ganito. That's the point. Okay po? Look at this. Kasi po, ang pinag-uusapan natin ngayong umaga, God is holy, pinili niya tayo at tayo na kay Kristo, Christ is holy, at ang sabi ng Bible, be ye holy for I am holy. Pastor, yes, nakakagawa tayo niyan dati. Paano, Pastor, pag nakagawa tayo kahapon? We have 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful. Pero wag naman ninyong gawing ID. Sabi ni Pastor, may 1 John 1:9. Sige, hindi kalukuhan na yun. Okay? Kaya nga, sabi dito sa verse na pinag-uusapan natin, wag na ninyong gagawin yun. Ang sabi ko lang kanina, in case, hindi mo sinasadya, hindi mo talaga gusto, at nandoon ka sa pagkakataon na nagkasala ka, you can use the 1 John 1:9. Okay po ba yun? Pero yung sadyain mo, may problema ka doon. Niluloko mo lang sarili mo, bakit hindi ka na po pwedeng magkuha ng another offering sa cross sapagkat tapos na si Christ. Once and for all, isang beses lang yung gagawin ni Christ para sa atin. Amen po ba? Okay, next. Ito na po, verse 19. Ano po ang mapapansin natin sa verse 19? Mayroon po dyan 4. Wala naman dyan, Pastor, mga word. Nagtsachamba ka lang. Tingnan natin. Okay. Yung pong word na past feeling. Yung shameless sila. Wala na silang kahiyan. Wala nang kahit kunting kahiya-hiya sa buhay nila. Sanay na sila na gumawa ng lasciviousness. Alam niyo po yung lasciviousness, di ba? O kayo magbigay ng lascivious sa Tagalog para hindi ako magmula. Anong lascivious sa Tagalog? Kahalayan na nga eh. Di ba? Okay. Pangalawa, maliban na ito, shameless sila, para bang manhid na sila eh. Sanay na ako dyan. Sige lang, gawa lang tayo. May nanonood. Kahit nandiyan yung mga kapatid ko, sige, gawa. Grabe na po ito, wala na. Hindi po yan ang gawain ng Kristiyano. That is, gawain ng mga, ang sabi ni Paul kanina, mga Gentiles. Hindi lang naman tayo. Sino bang nasa Asia? China, Japan, ano pa? Asia. Asia Minor. Okay, so. Now, pangalawa, hindi lang po shameless sila. Yung word na lasciviousness dito, kanina past, ano yun? Past feeling. Parang sanay na sila. Manhid na sila. Okay? Pangalawa po, yung word na, nakita ko lang ito, sordid kasi ang angkop siya, yung word na lasciviousness. Yan. Ang ibig sabihin ng sordid, okay? The cardinal sin. Okay? Ayan na naman kayo. Nakita ko yung mga utak nyo, may tumaas eh. Hindi yun ang tinutukoy ko. The cardinal sin of Gentiles. Ito yung pinakamalaki nilang kasalanan ng mga hintel. Ano yung kasalanan nila? Pag sinabing kahalayan, lasciviousness, alam nyo na yun. Diba? Ayoko magpangalan kasi may nagbabanggit yan dati sa full screen. Grabe naman talaga ginagawa nun. Anyway, okay. Ang sunod po is yung word na unclean. Pag sinabing unclean, ito yung mga sexual sin na hindi naman dapat. Okay? So ito po yung mga kasakop ng unclean.
Okay, yan. Ang cleanliness, nandaan. And then, pang-apat, yung insatiable, ang pinakamalapit pala doon ay greediness. Oh, ito na po pasintabi doon sa mayroon gusto pa. That is greediness. Ayaw ko na mag-example dyan, baka kung magkamali ako ng example. Basta alam niyo ang greediness. Naintindihan niyo po ba ang greedy? Okay. Naalala niyo yung kwento ng mga bata pa sa edad ko? May kwento sa book namin no, na yung aso, may kagat siya ng buto, di ba? Sinong mga kapanahon nandito? Si Rami, magsalita ka dyan. Mga kaedad ko, 19, kupong-kopong. Ang kwento sa book namin nung araw, mayroong isang aso may kagat na buto, tapos nagdaan ng tulay. Doon sa may tubig, di ba? Alala niyo yung kwentong ito, yung mga kaedad ko dyan. Tapos nung nakita niyo yung aso may kagat ng buto, yung anino, dahil greedy siya, sabi niya, kailangan akin pa rin yun. Aawayin ko siya. Bumitaw siya doon sa. So iniisip ng aso, inagawan siya. Sa paghahangad ng, ano yun? Kagit nga, isang barangay ang nawala. O, nakukuha po ba natin? Lumalakad pa ba kayo rito? Hello, happy birthday sa may mga birthday dyan. Di ba? Lumalakad pa ba tayo sa ganitong ugali? Eh, binago na tayo ng Diyos. Hindi na dapat tayo dito. Okay, kaya sabi ng verse 17, balikan lang natin po ng konti. Walk not as Gentile walk. Natural naman yun, minsan pag sa opisina, pag December, di ba, may party, alokin ka tala, pwede ka naman magsalita, sir. Pwede bang lampas mo na yan? Kasi di naman maganda para sa akin. Baka pag ako pinalo lang Diyos, siyempre damay ang kumpanya mo. Eh, may isip naman yan eh, di ba? Oo nga baka papalo ito, madamay ako. Amen po ba? Ay, pwede naman magsabi kayo, may pakiusap. Sir, pwede po bang wag na ito? Kasi unang-una, ang Diyos magagalit pag ginawa ko to. Makapag-witness ka pa. Ang sabi ng verse 17, di ba? Para matestify natin na tayo ay hindi na katulad ng mga yan sapagkat tayo binago ni Kristo. Nagdusa na sa krus para mabago ka, maging born again ka, namatay siya para mabuhay ka. Pero anong ginagawa natin? Binabalakin natin yung inalis ka na doon ni Christ. Therefore, sabi ng 5:17 ng ano yun? We are, tama ba yung umpisa ko? 2 Corinthians 5:17, if any man be, bago ng nilalang. Eh, pastor, mula po kasi nang ako'y bata, 7 years old, laki po ako ng Sunday school, kaya hindi ko po naramdaman ang uminom at makipagalos. Grabe naman. Which is nakuha ko po yan sa kaklase ko sa Bible College. Sabi niya, ganyan, nagpatutusa, buti pa kayo mga brother. O bakit? Ba't ka malungkot? Kasi kayo, natikman nyo yung buhay sa labas. Samantalang ako, mula ako Sunday school, hindi ko natikman. O sige, pumunta ka na doon, sabi namin. Para makita mo ang hinahanap mo. Amen po ba? Kaya ka nga inalis na ng Panginoon doon, tapos babalikan mo pa. Baka may mga hina dito, Sikmura. 4 na uri ng hayop sa Bible. Baboy, kambing, tupa, at ano yung usa? Uli? Iro. Alam niyo ba iro? Aso. Okay. Ano ang naturalisa ng aso? Pag iyan ay may sakit, tapos, pag alis niya, babalikan niya yon. Hindi tayo ganon. Amen! Okay po ba yan? Kaya, may sumamanalog niyo sa akin, bahala na kayo. Okay. Dito na po tayo sa number 2. Una, ay sabi ko sa inyo, the walk, yung lakad. Hindi na dapat makikita sa atin ito bilang mga banal ng Diyos. Amen po ba? Number 2. Pakalabas yan. Yan na. Number 2. Isa pa. Yan. Ano naman ang gawain ng kabanalan sa buhay natin? Ito na po. Number 1. Doon sa mga tinuro ni Christ sa mga disciple, may naturuan tayo, di ba? Being a follower, a student of Christ,
Natuto tayo sa mga disciple kasi yan ang unang tinuruan niya, siya nagturo sa atin. Now, ito na po. Verse 22. Ano ang unang tinuro ni Christ at tinuro sa mga apostol at tinuro sa atin at ng mga pastor natin? Okay? Ano pa ang una? Verse 22. Verse 22. Ano pa ang una? Ang ano daw? Oh, number 1. Ito na. Oh, huwag kayong magagalit sa akin again. Di ba? Sabi doon, put off the old style ng pambubula. Conversation, di ba? O Tagalog, conversation. Ano sa Tagalog conversation? Bible na Tagalog. Anong conversation yan? Sil. Anong conversation sa Tagalog? Hindi ka pala nakamonitor eh. Okay? Huli ka tuloy. Ano bang conversation yan? Dapat hindi na tayo doon, di ba? Alisin mo. Ano sabihin dyan? I put away. Para put away, hindi na put off ang gamitin natin. Put away. Okay? Alin ang aalisin natin? Okay? Una, yung ating deceitful lust. Yung mapandayang kagustuhan natin. O, di ba? Minsan may mga lalaking gusto yung, Lord, sana po ang babaeng yan ang mapangasawa ko. Ay dahil siya'y naging missionary. Sabi niya ganyan, mga kapatid, ako po'y magmimission na. Pag-pray niyo ang inyong lingkod na may makasama sa kanya habang buhay, habang siya nagnasa mission at nagsusilbi sa Panginoon. Sino po sa congregation ito nagnanais, sumama sa inyong pastor? Magtaas ng kamay. Una nagtaas yung panista. Ano niya sabi ng pastor na missionary? Lord, mayroon pa bang iba? Nakita mo yan? Di ba? Kung talagang totoo, sincere siya sa kanyang hinihingi, bakit naghahanap siya ng iba? Okay? Tama na yan. Kung saan pa tayo punta. Now, sabi dito, put away deceitful lust, okay? Evil craving. Sana makuha ko tong account na to. Amen! Sana Mga kapatid, pag-pray natin ang isa't isa. Baka dumating tayo sa punto na paluin tayo ng Diyos sa sobrang craving natin. May masadlakan tayong kakaiba na hindi tayo makalabas. Please. Hindi po ako nagbibiro dito. Sa sobrang craving natin. Malamang ito nangyayari ito minsan sa transaksyon. Makatransact mo mga durubo. Alam niyo durubo? Mga mandaraya. May isa tayong kapatid na kinuha yung kanyang sasakyan dahil dito. Di na naibalik. In good faith, nag-uusap sila, sige, ikaw na magtutuloy ng hulog ko. Anong ginawa niya? Itinakbo niya. Hindi na po maibalik. Ang tawag doon ay, ano yan? Evil craving. Na, nangunguha siya ng hindi naman kanya eh. Kawawa naman yung kapatid. Anyway, hindi naman siya, hindi naman siya saved. Unsaved naman kasi yan. Kaya huwag tayong gagawa ng ganon. At ayon sa report, hinahanap siya ng NBI. Okay? Kaya, hindi po maganda na magkaroon tayo ng evil craving. Ang sabi ng Bible, put away. Huwag na natin gagawin. Okay, next. Para hindi tayo ubusan. Verse 23. Okay? That is the first, the second school na itinuro ng Biblia sa atin ni Christ, papunta sa apostol, papunta sa atin. Ito yung tayo tagasalo ng lesson na ito. First lesson, put away those mga evil craving, deceitful lust, and verse 23, kunin natin ang bago. Hindi put away, kundi put anew. Okay? Put on. Okay? Put anew, ano kaya? Spirit. Hindi yung espiritong marumpot. Sabi ng Kamsor. Espiritong masama, kundi good spirit. Put a new spirit in you. Lord, Holy Spirit, guide me. Sa transaksyon na ito, hindi ako mag-crave ng pera, kundi, Lord, pag nakuha ko to, ano ang magagawa nito para sa gawain mo? Amen! That's possible. Bakit? Hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Di ba? Kasi ang mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos, mga kapatid, are you listening?
napunta tayo ngayon sa Romans 12, 1 and 2. Ang mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, pati yung kanya sarili isusuko yan, pati kakainin niya isusuko niya sa Diyos eh. Eh paano pag hiningi ng Diyos yung anak mong kaisa-isa, like Abraham? Inigay niya sa Isaac, bibigay mo ba? Ibig sabihin, hindi ka pa talaga totoong nag-surrender sa Diyos. Once na naligtas ka at nagbigay ka ng buhay mo sa Panginoon, isuko mo lahat. Yung pera mo, bolsa mo, lahat. Panginoon, ginagagamit yan ng Diyos. Hindi ko po sinasabing ibuhos nyo rito yung inyong kita. No! Baka di ma-misinterpret ninyo. Pastor, nagtuturo ng giving. No. Ang tuturo ko dito ngayong umaga is complete surrender. Lord, ito po yung blessing. Salamat po. Lord, paano po ko pa maibabalik ang glory sa iyo? Yun po yun, hindi ko sinasabi magbigay ka sa church. Paano mo mabibigyan ng glory ang Diyos na nagbigay sa iyo ng blessing na yan? Pagsuko mo ng lahat sa iyo, lahat, Panginoon, utak, buhay, bulsa, sa iyo yan. Ano ang magagawa ko rito for your glory? Yun lang, hindi ko sinasabing magbigay kayo. Tingnan nyo kung saan ang Diyos kikilo sa buhay mo at doon kanya ibibless. Because, you know why? Kapag ang Diyos nag-glorify, lalo silang yumayaman si Abraham kasama ang pamangkin niya. Bakit po? Isang beses lang, kung aralin niyo po sa Abraham, nag-series ako kay Abraham, isang beses lang po siya na wala ng pag-worship. Nung napunta siya ng Egypt, di ba? Egypt is the type of the world. Sa mundo, wala po diyang pagsamba. Wala diyang simbahan, wala diyang mga kapatid. Saan po makikita ang glory? Ang pag-worship sa tahanan ng Diyos. Okay? So, iwan na natin yan. Kaya, sabi doon, put anew. Okay? Sabi na dito na yung ating old nature, we are buried in Christ. Ano ba yun? Lagi kong binabanggit na text. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ. Napako tayong kasama ni Kristo at nung tayo binaptize, tayo'y namatay na sa luma nating mga gusto, sa luma nating mga cravings na kumita ka ng todo, mga kapatid. Ito po ang maganda. Kahit ang Kristiyano hindi naghahangad ng napakarami, kapag nag-glorify mo ang Diyos sa buhay mo, siya ang magdadagdag ng lahat ng kailangan mo, hindi ka pa nagsasalita. Naniniwala ba kayo doon? At na-prove ko yan dito sa lugar na ito. Nung mag-resign ako, mga kasama ko na naghahanap buhay, nag-resign na din, pero never ang Diyos nagpabaya. At nandyan na kayo, lahat tayo pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? That's the truth. Okay, so ito po ang sabi ng verse 24. Iwanan natin to kasi wala tayong time. Okay, verse 24. Ilagay natin ang bago. Verse 24. Sabi ng 24, okay? And that you put on the new man. Pag nararamdaman mong hinihila ka doon na, sabi ng kumari mo, padi naman, sobrang tagal na tayo din nagkita, ano yun, papahiya mo ba bago padi? Padi! Di ba? Galing ako nag-US, umuwi ako para magkita tayo, tapos ganyan ka. Diba? Sabi dito, 24, and that you put a new man which after God. Ay di, sulwiling mo. Kung dadalhin mo ako pa sa mag-bibits tayo, mag-happy-happy tayo, para sa laman, padi ganito na lang. Kilala mo ba ang Kristo na aking pinaglilingkuran? So, papasok ka. Because you know what sabi dyan? Which after God. Kung ano man ang lalabas sa bibig ng isang bagong Kristiyano, ay walang iba ang glory ng Diyos. Kahit sino pa siya. Tama po ba? Yung transaction, mamaya na yan, pade. Mauna na yung Kristo. Sapagkat pagka nakilala niya ang Kristo, kahit hindi ka pa nagsasabi ng deal, pipirma na yan sa kontrata. Okay ba ba yan? So, harinawa, may mga kapatid, faith is the things we hope for. Mga ebidensya na hindi mo naman nakikita, pero umaasa ka na ibibigay ng Diyos because you are in Christ. Diba? Tapos ngayon, manghihina pa na ng palatay. Sabi ng Biblia, kasing liit ng buto ng mustasa, kaya mong sumugo ng bundok, umalis yan. Awam naman natin paalisin niya dyan kasi saan yan pupunta. Now, mga kapatid, the point is, mayroong kang maliit, malaki na pananampalataya. May pananampalataya ka. Ito pa po, para ma-advise ko kayo. Alam niyo po ba na ang diablo may paniniwala din? Kaya lang ito pala ang issue dito. Nung tinignan ko ito, nung isang araw ko lang nakita, Webes. Kaya pala sila nanginginig. Alam niyo kung bakit nanginginig ang diablo at nagbabasa rin siya, katabi mo, nagbabasa ka kasi nagdidibusyon, nakikibasa yan eh. And why nanginginig sila?
Bakit? Because di nila matanggap na yung Kristong iniwanan nila doon ay siyang tagapagligtas ng mga taong makasalanan. Samantalang sila anghel, they were angels, di ba? Pero ba't silang walang kaligtasan? Doon nila hindi matanggap. Nanginginig sila, hindi ko kayang tanggapin na si Kristo pala ang pag-asa ng mga taong ito makasalanan na sila'y nabago at naligtas. Biruin nyo yun. Napakapalad natin kaysa mga anghel. Pero nakikisilip yan. O yung anghel na matbuti ha. Ang tinutukoy yung mga anghel na napunta sa lupa, naging mga sasama because of their leader na si Lucifer. Okay? So, at least, iwanan natin to. Put on the new man. It is the new creation. Bago nila lang ni Kristo sa buhay natin. At mayroong bagong buhay yan. Hindi yung dati. Naalala ko yung bago ako rito, di ba? Inalok ako dyan. Sino ba yun? Nakalimutan ko na. Yung ginseng tea. Mayroon talagang ginseng na nakita ko yung may dahon. Ganyan. Tapos, ang gagawin mo dyan, pastor, tuwing umaga, inom ka. Ano ang nilalagay dyan? Gin. Awag na. Magaling na ako kaagad. Natin dyan. Wala nang gin. Kalukuhan yan. Alam niyo mga style ng ano? That is the walk of the unsaved. Lulukuhin ka. May sakit ka. Ito. Gin. Pero nagiinom ka nun. Di ba? Hanggang sa maadik ka, siyempre, hindi na lang tasa. Ay dahil sulo ka lang, mga kapatid, wag na nating lukuhin natin sarili natin. Pag sulo ka, dahil hinahanap ng ano mo, nagtatago ka uminom. Ginagawa mo, pastor, hindi naman. Mayroon lang po kasi nagpatutuyan nung araw sa Quezon City ako na, mayroon siyang personal rep. Ano alam niya noon? Sabi niya, alam mo noon, alak, walang beer. Pero ano bang sabi ng Bible? Doon po siya natauhan. Oo nga, patagay-tagay ka, di ba? Sulo ka lang, walang nakakita. Wala bang nanonood sa iyo? Naglalasing ka naman, pag taglamig, inom ka ng mga tatlo. Ganun din naman yun eh. Di ba yung inuman, nagpapasa yun? Ba't nakatingin kayo sa akin ng ganyan? Di man ako manginginom. My point is, di ba, konti-konti. Mga 6, iikot yan, hanggang sa maubos. Ganun din naman ang ginagawa niya sa personal eh. Umaga, kukuha siya. Para lang siya nag-iikot sa hapon, ikot sa ilat. Umaga sa hapon, di ba? Ay, grabe naman. Sige na, iwanan natin yan. Baka magkasama tayo. Anyway, verse, ano na po? Yan po ang third na natutunan natin dito sa utos ni Paul sa atin, okay, is what believer in Christ dapat binago na tayo. Hindi na tayo babalik doon, okay? Sa mga pagsasalita mamaya, madadaanan natin yan, okay? Na nagpapakita ng katwiran, ng kabanalan, na ikaw ay banal dahil kay Kristo. Hindi ka na dapat sasali pa doon eh. Nagjo-joke ng kung ano-ano, sasalo pa. Kasi marami ka ring baon. Pakita mong marami kang baon kahit hindi ka na makitang banal. Okay lang ba yon? Okay, so, next verse 25. Okay? Ano sabi ng verse 25? Put, yung word natin, isa lang yan hanggang sa baba. Puro yung put away at saka put on lang, okay? Put away, sa verse 25, alin po? Okay? Yung ating position, okay na, kay Kristo na tayo. Pero yung state natin, minsan okay tayo, minsan hindi. Minsan nakakapanindigan ka, minsan hindi. Tama? Lalo po pag wala kang pera, mainit ang ulo. O sino magsasabing hindi? Grabe naman kayo. Lahat naman tayo dumaan dyan. Pag wala ka talagang perang makukuha, init ang ulo mo. Okay. Pero ang sabi ng Biblia mamaya, madadaanan natin yan, yung anger. Okay, so, dito po, through the union with Christ, they should demonstrate, okay, na tayo po yung mapagbabago. Sabi ng verse 25, una, pwede lang gawin ito, di ba? Okay. Put away, ano daw? Number 25. Ano ang unang alisin natin? Hindi yung ginagataan ha, yung paborito ng kamalig ha, hindi yung lying na yon. Kundi pag, alam mo sis kasi ano eh. Okay. Amen. Lahat naman tayo nakakapag ano dyan, okay? Nakakapag gawa ng sariling kwento. Unang ialisin natin ay, okay, speak every man truth with his neighbor
Ang neighbor na tinutukoy dito, walang iba sa atin. Huwag natin gawing neighbor yun. Yun po ay ating subject for Christ, para makatutunan. Pero yung neighbor na tinutukoy dito ay mga kapatiran natin. Minsan totoo yun eh. O sige, Brad, sunduin kita ng 9. Mabuti na lang. Maaga yung mga kapatid, mga min natin, maaga yan. Okay, hindi yan mga nagpapalate. Okay? Yan po ay isang uri ng laing. Ay, lying pala. Okay? Lying. Nagsasabi ka, sige po, mga kapatid, ako na bahala dito. Anong kulang dyan? O sige, ako na. Tapos, siyempre, huwag magsabi na lang kayo na, pasensya na po, hindi pa na ano yung aking hinihingi sa Panginoon, kaya hindi ko pa nagagawa. Ganun, walang problema yon. Pero yung mawawala ka sa church, dahil yung pinangako mo, di mo nagawa, ito po yon. Okay. O, walang magagalit sa akin, ha? Nangako sa Panginoon, gagawin ko yan para sa church. Tapos ito pa dumarating hinihingi mo, nawala ka sa church, wag. May paraan ng Diyos, tinuturoan ka na wait. Okay, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay, so dito po, wag nating, kahit Kristiyano kasi pwedeng gawin ito eh. Tama po ba? Kahit Kristiyano ka na, pwedeng gawin ito. Okay, so, maliban doon na may katotohanan. Okay. Yung pag-shade ng katotohanan, yung tinatakbo yung dapat truth, medyo ililis mo ng konti. That is shading. Di ba? Nilalagyan mo ng dilim yung liwanag. Okay? So, yung sobrang exaggeration. Minsan ako nagkikwento ng exaggerate. Nagkakasala ako doon. Okay? So, to follow, yung number 1, yung betrayal of confidence. Okay? Sana po, hindi mahulog to ang bawat isa sa atin dito na nag-confide ka, nagkwento ka, tapos nalaman ng iba. Wag naman. And that is sakop ng verse 25. Put away ang katong klaseng pakikipagkwento. Okay? So, flattery. Ano ba yung flattery? Dito flat na bulong. Kundi yung sobrang yun, di ba? Alam mo bang, may nagsabi na ba sa'yo maganda ka? Nakikita ko, mahirap pala naman manood dyan sa YouTube na yan. Ang dami ko natututunan kalokohan. Nagkakasala ako doon, okay? So, flattery, alam nyo na yon, pambubula. Pag ito nabili mo, pag ito nainom mo, pastor, matutanggal yung durog ang buto mo, pati buto mo. That is flattery, okay? Okay, so dito po ay Christian word should be absolutely trustworthy. Anong ibig sabihin ng trustworthy? Balitarin mo. Yun lang naman yun eh, walang iba. Di ba? Kung worthy ka na pagkatiwalaan, dapat ganun ang Kristiyano. Amen po ba? Okay, so thank you very much. At ang neighbor natin dito is our fellow believer. Verse 26. Wala na akong time. Bibilisan ko na po ito. Ano pang aalisin natin? Put away. Eto na. Alisin natin si anger. Anger. Okay, sabi po ng Biblia, 26. Pwede pala tayo magalit, pero hindi magkakasala. Okay, ito lang po. Ano po yung righteous anger? Ano ba, dumaan ka dyan, tapos may nagsasalita dyan na, ay, kayong mga naniwa sa Biblia, hindi totoo, ang Diyos nyo ay dito. Hoy, tumigil ka! Gusto mong mahulog ka dyan sa kali. Umalis ka dyan. That is righteous anger. Bakit? Inaalipusta niya ang salita ng Diyos. Like David, nung dumaan niya kay Goliath, sabi niya, inaalipusta mo ang Diyos ko, ha? Gusto mo lalabanan ka sa pangalan ng Panginoon, namatay siya. Righteous anger. Pero yung nagalit ka na lang dahil sa kapitbahay, sa kapatid mo na may pinangako sa iyo, tapos hindi natuwan, ang tawag po dyan ay anger against evil is righteous, pero, okay, forbidden sa atin, hindi tayo dapat gagawa ng magkakasala ka at nagagalit ka, nagkakasala ka kapag ang emosyon. Ito si emosyon, grabe ito eh. Si emote ba? Number 1 is malis. Okay? Dapat maalis itong si malis. Okay? Maalis. Ano yung malis sa Tagalog? Ha? Maalis.
Okay, nag-iisip ng masama. Yan na dapat maalis. Malis. Jealousy. Yan na naman. Minsan, mayroon din sa Kristiyano, nangyayari ito eh. Yan po ay dala ng ating laman. Pero hindi na tayo yan dahil binago na tayo. Okay? Resentment. Lalo na yung vindictment, yung gaganti ka. Kaya minsan mga kapatid, talaga totoo yun, nagkakasala. Lalo kami mga driver, minsan kakatin ako, parang gusto ko rin katin eh. Buti may naman nagkukulit siya, uy! Sabi ng anak ko dati, Papa, mag-repent ka. Di ba? Kasalanan kasi yun eh. Katin kaya ako, alam niyo naman po ako, isa ring piloto, kaya dala ng laman, vindictive, mapaghiganti, hatred, ito po yung dapat maalis, sabi ng verse 26, sabi doon, okay? Be angry and sin not, let not the sun again upon your wrath. Sa mag-asawa, sa gabi pa lang, kahit tama ka, kimali ka, huwag mo nang palubugin ang araw. Okay? Huwag mo nang paabutin ng another morning sapagkat nagkakasala tayo doon. Ang utos ng Bible, huwag mo nang palubugin ang araw. Kung nagkasagutan man kayo, hayaan mo na yon. Magpasensyahan na kayo. Okay? So dito po ay verse 27, another put away. Ano po ang verse 27? Okay? Ano yon? Verse 27? Put away na magkaroon ng lugar sa Satanas sa buhay mo, na matentasyonan ka. Alisin mo na pag nandun ka sa grupong mga, una yung biro-biro lang, tapos sasali ka. Lumayo ka na. Kasi mahalo ka doon. Put away, place for the devil. Ito po yung the best number 1 ngayon. Sa mga kabataan natin, ituro natin sa kanila. Kahit ayaw nila at gusto nila makinig, sa ayaw at gusto mo, kung may nagawa kang pagkakamali sa harapan ng Diyos, magkumpisal ka na ngayon sapagkat madadamay ako bilang magulang. Amen po ba yan? Sabihin nyo na, sa ayaw mo at sa gusto, kung nagkamali ka, magkumpisal ka na ngayon sapagkat madadamay kami na kapamilya mo. Okay? Sabi dito po ng verse 27, okay? Neither give place to the devil. Kasi kapag pinagbigyan niya ng hindi naman alam nila pastor, hindi naman alam ng mga congregation yan, na mali ako eh. O sino magkukurik sa kanya? Di nga namin alam. Kung nalaman mo at nandiyan ka sa vicinity at kapamilya mo, pagsabihan mo. Open rebuke is, diba? Alam natin yan. Now, dito po ay, therefore, put away malice, wrath, envy, hatred. Okay? Discredit po ito sa Christianity natin pag nakita ka, alam mo ba yung kasamaan mo doon? Ayun, nagbububunga nga doon. Discredit sa ating lahat yan eh. Iwas po tayo mga kapatid. Binago na tayo ng Diyos. Huwag na tayong lumakad sa mga ganito. Okay, sa 28 pa, mayroon pa po natitira, isa na lang. Ano ba po ang ating ipuput away? Lahat po yung put away, maliban doon sa mga put on. Okay? Put away, ano to? Verse 28. Yung mga nagnanakaw daw. Ito na po Ako po yung mag-i-explain lang Huwag kayong magagalit sa akin bilang inyong lingkod. Okay, ako naman po inyong utusan sa larangan ng Biblia. Sabi po ng verse 28, yung mga, let them that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hand, the thing which God that he gave to him. Bigyan ko kayo ng 3 panuntunan kung saan natin nananakawan at sabi dito sabi ng 28, stealing, ang Diyos. Yung 3 T, number 1 is time, pangalawa talent, pangatlo treasure. Sa time, paano natin nananakawan ng Diyos? Kayo po sumagot para hindi kayo magalit sa akin. Paano natin nananakawan ng Diyos sa ating time? Paano? Sige, magtatawag ako. Dito muna. Okay. Parang hindi gaanong malinaw. Kasi time ang ninanakaw mo. Sabi mo lang, iba yung pinapriority. Asan ang time doon? Binaliktad mo lang eh. Baka ibig niya sabihin, yung pinapriority niya, pag orasan ng Diyos, kahit meron siyang assignment, unahin niya ang walang sumasagot. Tama nga ang iniisip ko eh. Okay, next question please. Sa inyo paano? Di ba? Kasi priority binanggit mo, brad eh.
Ay ngayon ang usong-uso, di ba? Sunday ang pasukan, Sunday ang assignment. Okay. Okay na yon. Okay, tapos na tayo dyan, ha? Baka may magkasama ng loob dito. Next, kayo po. Paano nananakawan ng time? Because Sunday, ang time na to is for... Kayo nagsabi, ha? Kayo nagsabi. Okay. Mamaya may bagyo. Okay. At di yan darating. Now, kayo po, ano sagot nyo? Paano natin nananakawan ng Diyos according sa time? Sa kanila daw po yung priority. Okay? Sa inyo naman po, yung sagot nyo, unison na yun. Paano natin nanakawan po? Yung simple lang para hindi gaano mabigat. Sa likod nakangiti sila. Sila may sagot. Nagtuturo pa. Tinuro ka, Sister Wing. Okay. Paano natin nanakawan ng Diyos sa time? Ay, grabe talaga. Siya nagsabi nun, ha? Nakakanakaw tayo. Totoo naman po yun. That's the truth. And the truth shall make you free. Huwag kayo magsisinungaling kasi baka malaman nila nakakaya. Pero ang katotohanan, magpapalaya sa'yo. Tama? Di ba? Hindi ako nagsabi, ha? Next na tayo. 20 na tayo. Okay? Ito po yung isa. Yung talent, papaano? Di ba? Yung talent. Ang talent mo mag-visit, ang galing mo makipag-usap, hindi mo nagagamit. Ano pang talent? Nandito ka sa choir, di ba? May talent ako, pastor, kakanta ako. Pagdating mo doon, nag-lip-sync ka. Talent yun. Ninanakawan mo ang Diyos. Amen! Sabi natin wala kang talent, pero yung ipagamit mo kung anong mayroon ka. Lord, ako po'y sintonado, pero ipapagamit ko sa'yo. Kumanta ka ng super gusto, natutuwa ang Diyos doon, hindi yung nag-lip-sync ka. Diba? Nagnanakaw ka ng talent na pinagkaloob sa'yo ng Diyos, hindi mo mang ginagamit. Pangatlo, ito na po ang mabigat. Hindi ko na kayo hingin dito ng, yung treasure. Sa madaling salita, nung araw nagkamali din ako rito. Pag Friday sa Metro Manila ay sale sa mga, Mr. Sharon to eh. Di ba pag Biyernes, traffic. Tapos siyempre, dahil may gusto akong bilhin, pupunta ako. Di ba? Tapos pag Sabado, ang natira sa bulsa ko ay yung sukli. Eto na yung Sunday. Pagkadating na yung, dahil nung nag-iikot pa eh. Ngayon sa ating ganyan na. Ngayon, ano ang i-offering mo? Yung ano? Sigurado kayo? Walang sama ng loob. Ang ginagawa ko noong araw, ito pa, another pagkakamali. Naglagay ko ng box. Para sa Lord, para sa akin. Consumption. Di simple, naubos ko ito. Akin to eh. Yung pang-offering ko, sabi ko, wala na. Lord, pwede pong pahiram. Amen! May gumawa na nito. May dinanan tayo kanina, yung palabra ni Ulol, yung salita. Ano yung word yun? Verse ano yun? Yung trust or worthy of. Tapos mayroon na ang Panginoon 1,000. Lord, ano lang po, 800. Ginawa niya 800. Tapos may nakita pa. Wala palang nabiling ulam. Walang ulam. Lord, pwede ubusin ko na itong 1,000. Alam niyo, next Sunday, dumating yung mga bill. Bayad. Ano natira sa Panginoon? Hello? Ano natira sa Panginoon? Nga. Bakit? Hiniram niya, dumating ang mga bill, ibinayad niya yung ibabalik niya. Ano sabi ng Panginoon? Nagnanakaw akin. Amen po ba? Hindi ako nagtuturo ng giving ngayon. Ipinapakita natin ang verse. Ano ito? Ito pa yan. Isa sa kinakalungkot ng Banal na Espiritu na minsan yung pinapangako natin sa Panginoon, hindi natin nasusunod. Bakit nung ang Panginoon ba naglakad papunta sa krus? Umatras ba siya? Hindi po siya umatras doon eh. Pinuntahan niya ang krus para sa iyo at para sa akin. Pero pagdating sa mga bagay na may decision making, Lord, saka ka na eh. Kailangan po namin ito, mga anak ko, kawawa naman. Sino nagsabi sa inyo kawawa ang mga anak natin? Isa sa proof ko dito sa lugar na ito, mga kapatid, wala kami inaasahang iba, kundi ang pagpapala ng Diyos mula sa inyo at sa nagpipray.
Isa na lang po, di pa tapos sa amin. Isa na lang. Sana makatapos na si Dana. At harinawa, mga kapatid, ito ay maging proof natin. At time na ako. Number 3, next week na lang. Okay na ba ito? Okay, isulat nyo lang po. Last, number 3. Ito yung welfare. Ito na ba yung, tawag nito? Kapakanan. Kung bakit tayo dapat wag nang lumakad doon, may kapakanan iniisip, ang turo ng Diyos, ang Biblia is para sa atin. Ito ang kapakanan tinuturo niya. Number 1 is the welfare of His holiness is put away. Verse 30. Ano doon? Verse 30? Put away grieving the Holy Spirit. Alisin mo yun sa buhay mo na nalulungkot siya. Siya yung ating comforter, tapos pinalulungkot mo. Put away. Okay, ano pa? Worthless talk. Kaya yung mga biruan natin sa tahanan, worthless talk. Okay? Nandyan ba yan? Okay, sabi doon. By sealed unto the day of redemption. Kaya, yung mga wala namang kwentang usapin, nakapag bibigay kalungkutan sa Banal Espiritu. Okay? Also, nakalink po ito, at mamaya, pag uwi ninyo, basahin nyo from verse 25 to 28, ito ang tinutukoy ng verse 30 and verse 31. Sabi ng verse 31, okay, ay, mamaya na po yan. Pero dito sa verse 30, ay may tatlong rason kung bakit may kapakanan tayo dito sa pagiging banal. Okay, number 1, una, siya ang banal na espiritu, membro siya ng Trinity. Pangalawa, siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, kapangyarihan natin. At ang pangatlo, tayo'y tinandaan niya. Persona po ang Holy Spirit, tinandaan niya tayo for the redemption. Kaya wag nating pinalulungkot ang banal na espiritu. Ayon sa verse 30. Okay? At dito na po sa 31. Pagdating sa verse 31, ito na yung put away na naman. Put away, number 1, all kind of sin. Yung temper mo, yung temperance mo, yung init ng ulo mo, yung bibig. sa mga nanay, please huwag kayo magalit sa akin. Mga nanay ko dyan, gano'n. Parang plaka yan pag umaga. Sabi ko, upo. Pero ngayon siguro iba na. Iba na siguro ngayon ang panahon. Okay. So sabi doon ay, let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking, put away from you with all malice. Nakita naman ulit si malice. Maalis sa ating buhay. Okay? At dito po sa verse 32, dito ay magkuklose, put on. Ilagay natin ang Christian qualities, kindness. Tingnan niyo po, verse 32. Ito, be kind to one another. Number 2, tender-hearted, yung mababa ang puso. Okay? Forgiving one another, even as God, Christ, forgive us. So, this is the example of Christ, holiness. Dapat ito makikita sa iyo at sa akin. Hindi lang po dito sa loob ng church. Dito okay tayo. Ang hinahanap ng Panginoon doon sa tahanan mo, sa paligid, sa opisina, sa school. Nagmamanifest ba itong mga bagay na ito? Tayo po'y magsitayong lahat at harinawa ay may nakapulutan tayo ng aral sa tatlong ito. Number 1 is the walk in holiness, the work of holiness sa buhay natin, and the welfare, ang kapakanan natin, bakit itinuro sa atin ang mga ito. Nagalang Diyos, salamat po sa umaga ito, salamat Banal Espiritu sa iyong pangunguna, salamat po sa pagtuturo, pag-lead sa akin sa salita mong ito. I-bless mo po ito na tumimo sa puso at tumubo at ito'y mag-manifest sa mga tahanan, sa mga school, sa mga opisina at kung saan man nyo dadalhin ang mga anak mong ito, Panginoon. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, when was the last time na kayo ay napalungkot ang Banal Espiritu? Kailan mo huling nagawan ng solusyon ang mga dati nating lakad noon na nagagawa pa natin pero sana naman wag nating itutuloy pag alam natin na nanonood ang Panginoon. Haranaw sa umaga ito bago tayo lumabas sa pintuang yan, iwanan natin ang pagkakasalang ito sa Panginoon sa kanyang mga kamay. Lord, ano man po nagawa namin last week na pagkakasala sa lahat ng aming napag-aralan, iniiwanan namin po, Panginoon, sa iyong mga kamay. Kayo na po ang humipo sa aming mga puso na wag namin magagawa ang gusto ng aming mga puso na pandaraya sa aming sarili. Tulungan mo kami na maging banal sa iyong mga mata at sa mata ng kapwa. Dakilang Diyos, sa umaga pong ito, aming pong hinihiling. Patawaran niyo po kami sa aming mga nagagawa sa iyong
harap-harapan na napakatapat nyo sa amin, pero kami ay hindi nagiging matapat sa iyong pangalan, Panginoon. Lahat ng binanggit namin, inaral namin, may pagkakamali kami, patawad po, Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matibay dito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey, David.